Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Kahit po sa bansa, sa mundo, nandun po tayo, ay sana po'y maingatan po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po. Mga kababayan, komentuhan naman po natin mga kababayan. Itong mga sinasabi, di ba dahil nga po si Banat Bay, ang sinabi ni Banat Bay, meron daw po talagang binabayaran dahil siya isang vlogger, mga vlogger, kasama na po inyong lingkod, ay talaga raw po malaki ang bayaran. At siya mismo nakaranas na siya po inopera ng kalahating milyon mga katamay sa loob ng isang buwan, monthly. Kaya po tingnan po natin yung mga vlogger na talagang gigil na gigil at talagang detractor ng Vice President at yung sinasabing kasama yata sa kumpas. Tingnan natin. Kasi isa po ang kumpas po nila yata mga katambay. Kaya po kung mag-iisip po tayo at pag-aaralan natin, parang may katotohanan po yata ang sinasabi ni Banat Bay. Lalo po yung sinasabing pag ikaw ay bibira at pababagsakin mo mga Duterte, lalo ang Vice President, ay makakuha ka ng napakalaking halaga. Kahit ikaw ay vlogger pa. Kaya itong mga vlogger, tingnan naman natin mga vlogger mga katambay sa social media. Katulad po nito, ito pong isa, pro-government naman daw po siya, si Sangkay. Si Sangkay, tingnan natin si Sangkay, marami po ito Unahin natin si Sangkay, ito pong si Talano Gold. At si Sangkay po ay wala rin po nakikitang korupsyon po ito sa gobyerno. Bakit kaya mga kababayan? Pakinggan po natin mga kababayan. Okay. Pero wala po kasi akong narinig. Ewan ko lang correct me if I'm wrong. Ulitin ko, tayo po ay pro-government. Suportado po natin ang administrasyon ni PBBM dahil siya po ang nakaupo ngayon. Kagaya rin po ng ginawa natin kay former President Duterte, tayo po ay pro-government. Noon, same situation. Ngayon din po, pro-government po tayo. Pero, magpakatotoo lamang po tayo dito. Wala po akong narinig mula po kay VP Sara kasi na sinabi niya gusto niya maging presidente. 'Di ba? So mukhang mali po ang sinabi ng isang congressman, mga sangkay, na maaga pong nag-ambisyon si VP Sara na maging presidente. Wala pong nabanggit si VP Sara na magiging presidente siya o tatakbo siyang pangulo sa 2028. Pero hindi ko rin palalagpasin itong sinabi ni VP Sara na kanya daw po ang 2022. Dapat siya daw po ang presidente noon. O ngayon. Kasi mga sangkay, kung nagkahati-hati po ang boto nila ni President BBM at VP Sara, pwede makalusot si Leni Robredo. Pero sagot dyan ng pangalawang Pangulo. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Ewan ko, sino kaya ang nag-ano dito mga sangkay? Yung PR niya siguro, no? Yeah, mga tambay, nakita niyo po. Talagang binibira niya po. Talagang aminado naman siya. Pro-government siya. Kay Pangulong Marcos siya. Nakita niyo po, yung kanyang komento ron, malabo raw yun. Malabo raw po maging presidente. Nung tumakbo presidente ang VP Sara, ay malabo raw po yun according kay Sangkay. Bakit? Dahil kung tumakbo raw po si BP, tumakbo si Leni, tumakbo si BBM, mahati raw po ang boto mga katambay. At malaki daw posibilidad na mananalo si BP Leni mga katambay. Nakita nyo po, ibang klase. Ano po ba ang totoo? Diba? Nililigaw niya po Alam nyo, paninira. Di po ba? Sino po ba ang napakalakas na kandidato kung tumakbo sa mga survey? Di po ba ang Vice President Sara Duterte noong 2022? Sa tingin nyo, mismo ang ate, ang Amy Marcos, ano sabi niya? Kung tatakbo talaga ang VP Sara, ay endorso nila na maging Vice President na lamang si PBBM. Hindi tatakbong presidente. Dahil alam nila matatalo. At si PBBM at si Senadora Amy Marcos, ayaw na nilang matalong muli kay Leni. Kaya hindi sila papayag na matalo na. Kaya kung tumakbong presidente si Vice President Sara, sigurado po mag-i-step down ang Bongbong Marcos, Sangkay. Hindi mo ba alam yon? Yun mismo sabi ng senadora. Hindi nila lalabanan si BP.
Ang gagawin nila, magba-vice president muli ang PBBM. Sangkay, wag mo niluluko. Hindi mo nga maipaliwanag yung ginto. Ibang klase ka, Sangkay. Nasaan na yung ginto? Nilalayo mo issue. Pinababango mo ang Pangulong Marcos. Ibang klase ka. Ginagawa mo kami tangat bobo, Sangkay. Ipaliwanag mo yung Talano Gold. Ang nangyari, yung sinasabi mo Talano Gold, mukhang nauubos ang ginto sa Central Bank, mga katambay. Dahil dito kay Sangkay, binigyan tayo ng isang damukal na fake news ni Sangkay. Number 1 fake news po yan. Si Sangkay na vlogger. Pinaniwala po ang taong bayan na napakarami pong ginto na kayang bayaran daw po ng pamilya Marcos ang utang ng Pilipinas sa dami ng ginto. Hindi pala. Ang gagawin pala, kukunin ng ginto sa Central Bank, mga katambay, para magkaroon sila ng maraming ginto yata. Ganun po pala. Talaga to si Sangkay. Akala ni Sangkay nakakalimutan na ng mga Pilipino yung pinagagawa niya. You know, na talagang siya, sa kanya galing yung Talano Gold na yan, di ba? Ibang klase ka, Sangkay. Mabuhay ka, Sangkay. Sangkay, mabuhay ka. Magaling ka. Ito po, sundan naman po natin yung isa. Marami po ito eh. Ito naman po, isa pang gagaling. Corruption, sa Article 1 niya, yung corruption sa 2022 confidential funds, yung 125 million. Article 2, yung kanyang corruption sa 2023 confidential funds, total of 650 million. Article 3, mga kotsero, ay yung pag-iwas at hindi niya pagsagot sa confidential funds issue noong 2022 at 2023. Pwede yun. Pasok yun. Tapos, yung 4 and 5, allegation number 4, which is tungkol sa paggamit niya ng confidential funds nung siya ay mayor, at yung article number 5, which is yung pag-request niya ng budget para sa 2025 confidential funds, is parang ano lang, it's a showing of a pattern of behavior. Kung ganun, kung showing of pattern lang, sana sinama na lang nila sa article or sa article 3. Kaya kilala niyo po yan, si Jarrett, nakita niyo po. Saan niya po dinadala? Sa mga confidential fund pa rin, kamukha ng mga congressman, di ba? May pattern. Ano po sabi ng COA? Clear. Di ba, naglabas po ang COA na clear na ang vice president, di ba? Yung mga audit po ay continue po na nagsasubmit po ng kailangan ng COA ang Office of the Vice President. Tapos, dinadala nila sa confidential fund. Di ba? Kaya po yung confidential fund, naipaliwanag na po natin yan eh. At naipaliwanag na po ng magaling na naging Chief Justice po na si Samuel Martires, mga tambay, about sa confidential fund. Confidential fund. At kung paniniwalaan natin si Jarrett, mga tambay, kung paniniwalaan mo ito na napakagaling pong tao, si Jarrett, bakit po hindi niya kinakalkal ang confidential ng Pangulong Marcos? Bakit kaya? Totoo kaya yung sabi na Banat Bay na napakalaki ng bayaran sa social media, kalahating milyon? Kaya wala po sila nakikita. Isang politiko lang po nakikita, katulad po ni Jarrett, ni Sangkay, isang politiko lang ang nakikita. Si BP Sara lang. Bakit kaya? Totoo kaya yung kalahating milyon o mahigit pa? Para po isang politiko lang ang bakbakan nila. 'Di ba? Nakita niyo po ang pattern. 'Di ba? Yung pinaputok ni 'di ba? Confidential fund, confidential. 'Di ba? Hindi po usad itong impeachment na ito. Bine-brainwash lang po ang mga tao, may pinaniniwala nila. Pero ang totoo, ang pinakamalaking korupsyon na hindi po tinatakil at hindi tinatapik ni Jarrett, ang issue po ng korupsyon ng pamahalaan. Lalo ang First Lady, lalo ang Speaker, lalo ang Pangulong Marcos Jr. Pera pa lang na nilipat sa PhilHealth, kinuha 60 billion. Sinabi ng dating Pangulong Duterte, isa itong malaking problema. Isa po itong pandarambong, mga katambay. Ibang klase po ang ginawa po nila dyan. Di po ba? Ibang klase. Pero wala tayong maririnigan dyan kay Sangkay at kay Jarrett, mga katambay. Ito pa, meron pa yan. Meron pa sila. Kompleto po yung mga yan mga katambay. Ito naman po. Tingnan naman natin ito isa. Ito naman po. Ay lagot na. Lagot na po itong mga vloggers na sinasabing bayaran para siraan ang mga barbers at syempre ang ilan pang
miyembro ng Quadcom. Ganyan po kalala itong mga nasa panig ng mga Duterte. Matagal na yung kalakaran, yung nagbabayad sila ng mga vloggers para siraan, mag-invento ng kung ano-anong paninira at baho. Pero ang totoo niyan, bumabalik naman sa mga Duterte. Sanay na sanay kasi talagang gumamit at ang mga Duterte ng mga vloggers at ng mga social media influencers ko para banatan yung nasa kabilang side naman. Naku ay mukhang may kalalagyan itong mga ito. Dahil ang target po na itong mga vloggers na to ng mga Duterte, mga DDS vloggers, ang target po ay si Congressman Marbles, kasama na rin yung kanyang kapatid na nasa politika rin. Marami tayong naririnig, no? Mga balita na po na ay mayroong isang sasakyan na po ng droga at kung ano. Tambay, si ano naman po ito, si Dame Josh. Si Dame Josh TV naman po, mga tambay. Dame Josh. Nakita mo, si Dame. Si Dame Josh, mga katambay. Itong vlogger naman, talagang ang kinutya naman, ang mga DDS vlogger daw po, mga tambay. Talagang lakaran na raw po sa DDS vlogger. Ayon po dito kay Dame Josh TV na bayaran daw po at talagang kumukuha raw po ng bayaran ang mga Duterte, mga tambay. Para daw po siraan ang kabilang panig katulad daw po ng Pangulong Marcos at yung administrasyon. Siyempre kasama ng mga Quadcom dahil binanggit niya ang tumututok po, siyempre po ang Barbers, ang Congressman Barbers po kasi ang humingi ng tulong sa NBI para daw po makasuhan ang mga sinasabi nagpapakalat na fake news, lalo po yung sinasabing siraan ng Quadcom Committee at siyempre pati po yung droga issue doon sa kanyang kapatid sa may Surigao po yata, mga tambay. Di po ba? Ang tanong ko po dito kay Dame Josh, mga tambay, napakahirap po kasi no? Talagang yun lang issue nila. Hindi po ba totoo ang sinasabi ng mga DDS vlogger sa ang issue? Hindi po ba totoo na ang Pangulo po hanggang ngayon hindi nagpapadrug test? Takot na takot po magpa-drug test ang pamilya Marcos, kasama po lahat sila. Ang lahat ng pamilya kasama si Dora Amy Marcos, wala pong sinasagot about sa drug issue, drug test. Meron po ba? Mr. Josh, mga tambay, meron po ba? Sir, at yung paglipat po ng pera sa PhilHealth, fake news po ba yon? Mismong Supreme Court ang nagpalabas po na illegal ang ginawang paglipat. 60 billion. Mr. Dame Josh TV, fake news po ba yon ng mga vlogger ng DDS? Yung sinabi po na istapa ang ginawa po doon. Illegal ang paglipat dahil pera po yun ng miyembro ng PhilHealth member. Kinuha po, nilipat. Fake news po ba yon? At fake news din po pa yung pag-usapan po ang confidential pa ng Pangulo. Hinahanap din po namin yon. Nasaan po ang computation ng confidential fund? Paano po ginamit? At hindi lang po sa Vice President. At fake news po ba yon? Mismo ang Senadora ang nagsabi na ang ginastos po sa flood control ay hindi bababa sa 1.4 billion a day na wala pong nakitang flood control. Fake news din po ba yon? Ang ginagawa po ba ng DDS vlogger ay puro fake news? Dame Josh TV. Ito po si Dame Josh TV. Fake news po ba yon? At fake news din po ba na hinahanap ng mga vlogger, mga Pilipino? Ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund? Fake news po ba yon? Na wala pong report, walang opisina, walang contact number. Pero may sumusweldo po na 2.5 million a month ang presidente po ng Maharlika Fund. Fake news po ba yon? Bayaran po ba yon, mga kababayan? At yung ginto na tumakas, nagtatanong mga Pilipino, nasaan na yung ginto na tuni-tunilada raw? Fake news po ba yon? At yung issue po sa First Lady na kumukuha ng pera na hindi naman po siya opisyalis o halal ng bayan. Isang damukal na pera ang kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Fake news po ba yon? Yung pinaputok at sinabi ng Vice President? Fake news? May mga video siya na hindi nga po pinatatawag ang Vice President para imbestigahan ang Kamara dahil malalantad lahat ang korupsyon. At fake news din po ba
na sabihin ng Vice President na 2 tao lang kumukontrol ng pera ng Kongreso? Fake news. Fake news din po ba yun? Nalagyan ng bilyon-bilyon ang DepEd nung panahon na si BP Sara ang sekretary ng DepEd. Nilagyan ng bilyong-bilyong extraordinary ng 2 tao. Ang saldi ko daw at ang speaker. Fake news po yun. Ha? Dem Josh TV, fake news. Hirap na hirap po kasi kayo. Dahil pagka nagsalita na po kasi ang mga DDS vlogger, lagi pong facts. May ebidensya. May nangyayari talaga. Di ba? Dahil tinatanong ng sambayan ng Pilipino, ano na nangyari sa pera? Di po ba? Ano ang nagawa? Ano nagawa ng administrasyon sa dami ng pera? Di ba? Kaya itong mga ito, hirap na hirap silang ipagtanggol. Hirap na hirap. Saan lang nila dinadala? Sa confidential fund. Hirap na hirap, mga katambay. Ang DDS pang sinasabing bayaran. Samantalang sa kanila umuugong yung 250 milyon. Di ba? 250 milyon, mga tambay. Ibang klase, no? Talagang pagdating sa pera, talagang magpapakasama ka na kung mahina ang control mo pagdating sa pera. Yata. Yan, pa isa yan. Nakita niyo po, Sangkay, si Jared, tapos si Josh TV, ibang klase. Ito pa lang katambay, meron pa yan. Iisang pattern. Tingnan naman natin iba, mga katambay. Ito pa isa, mga kababayan. O, tingnan mo. Ito pa. Ito, isang broadcaster, vlogger. Ito po kasi ang pwedeng mangyari. Kung sakali ma-impeach talaga, matanggal si Sara Duterte, Vice President, dito sa kasong kinakaharap niya, hindi na po siya pwede makabalik sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganun pong katindi yung impeachment. Hindi biro yan. Okay? Inuulit ko, ito, ang para maniwala kayo, si Congressman Presi Sindanya, siya yung sponsor, siya yung nag-endorse ng impeachment complaint ng 17 senatory, 17 mga organization. Ito, pakinggan yung kanya sinasabi tungkol din sa issue ito. Mahalaga po ito dahil yung para alam nyo ano ang mga ground, hindi lang yung ground, kung hindi ano yung mga magiging kahinatnan ng nai-impeach katulad ng... Alam na po natin yon. Ayan, yan naman po ang paliwanag ni Abe, mga tambay. Ito pong dati po ito kay Kibuloy. I think kay Kibuloy po dati nagtrabaho ito, mga tambay. At sinipa po yata ni Kibuloy ito. At ngayon, galit na galit naman po sa mga Duterte. Ano po sabi? Alam na po namin yung mga petisyon po. Yung sinabi po mga petisyon, alam na po namin yan. Yung sinasabing graft and corruption, bribery, betrayal of public trust. Tapos meron pang mga crime at capable violation of Constitution. Napakarami, di ba? Puro hindi po lalakip sa Vice President. At alam na po namin, Abe, na pag ikaw na-impeach, talagang hindi ka na po pwedeng tumakbo kahit anong posisyon ng gobyerno. Alam na namin yan. At sa tingin mo, bobo at tanga ang mga Pilipino? Mga katambay, papayag po ba ang majority na Pilipino na mahigit 32 million? At mahigit pa ngayon dahil sa galit ng mga Pilipino ngayon, hindi lang kumikibo sa ngayon, na once na yan na in-impeach nyo ang Vice President, na hirap nyong gawan ng issue. Dahil mismo ang COA, nagsabi ng COA, yung confidential, yung Office of the Vice President, ay maayos ang kanyang mga budget. Maayos, walang korupsyon. Maliban lang po sa inyo. Sa inyo lang po may korupsyon. Pinipilit nyo lang po para po ma-impeach kasi yun lang po kasi ang pag-asa po ng inyong ginodiyos, ang inyong inaamo. Ang inyong yatang inaamo, Abe, yun lang ang pag-asa para po maging presidente. Tanggalin mo ang pinaka-tinik sa kanyang lalamunan. Impeachment. Pero sa tingin mo, papayag ang mga Pilipino niyan, Abe, ang nag-i-impeach sa isang pangulo ay puro makakaliwang grupo. Nakita po natin ang nag-i-impeach. Grupo po. At meron pang isang mag-i-impeach. Grupo rin na mga kaliwang grupo. Grupo po na Makabayang Black. Ibang klase sa panahon natin ngayon.
Mas pinaniniwalaan ng gobyerno, mga nag-i-impeach, puro makakaliwang grupo, sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, at may mga kaso. Sino po ba ang mga kasama riyan, mga may kaso? Grupo po ni De Lima. Si De Lima namin na-involve sa droga. Yan ang mga nagpapapay ng kaso. At kasama dyan si grupo nila Trillanes na meron din pong issue. Di ba? Nag-aklas sa gobyerno. Ibang klase. At lumalaban sa gobyerno. Grupo na CPP, NPA, NDF. Itong mga ito. Sila ang nag-i-impeach. At may susunod pa. Grupo naman ni Castro ng Makabayang Black. Ibang klase ang gobyerno natin. Kahiya-hiya tayo nito. Pagka ganito lang po, ang mag-i-impeach sa Vice President, turo sumusuporta pa sa mga kaliwang grupo, nakalaban ng gobyerno, ibang klase. Talagang ang bansa natin ay puro ito diretso sa kumunoy. Pagka ganito rin po ang paniniwalaan natin mga vlogger at sinasabing nasa mainstream media rin ito, parang sila rin po, mas gusto nila maghari ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, at parang gusto rin po nito mga vlogger na ito at itong mga anchor na ito sa mainstream media, mas gusto po nila maghari ang kasamaan sa bansa. Mga sangkot sa droga, may krimen, di ba? Tapos, sumusuporta sa mga kaliwang grupo, yan ang maghahari sa ating bansa. At proud na proud pa itong mga ito na sila mag-i-impeach. At ang gagawin naman nilang ground para ma-impeach ang isang Vice President ay hindi naman po kapani-paniwala. Wala nga silang maibutas na korupsyon, lalo sa krimen. Ibang klase. Ang nag-i-impeach ang maraming krimen. Ibang klase. Grupo na CPP, NPA, NDF, sila dapat ang talagang makulong, hindi ang Vice President. At hindi dapat ma-impeach ang isang Vice President. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Ibang klase itong si Abe. Mukhang mas sinusuportahan pang makakaliwang grupo. Proud pa siya ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ang mag-i-impeach sa Vice President. Masaya pa siya. Ibang klase. Ito naman isa mga katambay. Nakita po natin si Damjos, si Jared, si Sangkay, si Abe. Ito pa isa. Ito naman po isa. Si Manny naman yata ito mga katambay. Ito naman. Iisa ang pattern. Sara Duterte, isinusuka na ng kanyang mga kaalyado at ng mga politiko sa Davao City? O teka muna bago niyo sabihin na fake news ako, ito po galing sa politiko. Sara, sinusuka na? VP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Ayan, inamin na mismo ni Sara. Nakita mo, tama, saan niya kinuha? Sa Politicus. Doon lang niya kinuha. Yung release, statement ng Politicus. Ibang klase ito si Manny. At pinaniwalaan niya na sinusuka na ng Davaoenyo ang isang Vice President. Ibang klase, no? Talagang kung manira, hindi ka malang nagpunta Manny sa Mindanao at inalam mo yung mga tao ron. Hindi yung kung saan. Alam niyo po ba yung nag-release ng statement? Isa rin pong detractors ng Vice President. Magbibigay po ba ng parehas sa tamang release ng statement yon? At pinaniwalaan po ni Manny. Ibang klase si Manny. Kasama kaya ito dun sa kalahating milyon na sinasabi ni Banat Bay, mga kababayan? Pakinggan pa natin. Duterte, na kahit yung mga politiko sa kanyang baluarte sa Davao City ay ayaw na ng kanyang endorsement para sa 2025 elections. Basahin ko po yung balita. Vice President Sara Duterte's political capital has plunged to the point that candidates in her bailiwick Davao City are turning down her endorsement for the 2025 elections. Sa baluarte na mismo ni Sara Duterte sa Davao City, ayaw na ng endorsement ni Sara Duterte sa 2025 elections. Bakit kayo? Sino ba i-endorse doon? Kailangan pa ba i-endorse ni Vice President yung tatakbo ron? Sino po ba tatakbo ron? Di po ba dating presidente ng Pilipinas? Kailangan pa ba ng endorsement yun, Manny? Ginagawa mo kami tanga, Manny. Ginagawa kami bobo. Dating Pangulong Duterte, kailangan ng endorsement sa Davao? Baka ang kailangan ng endorsement yung kalaban ni dating Pangulong Duterte at ni Baste. Manny. Dahil alam nila, negatibo na po ang imahe kahit nasa baluarte ng mga Duterte
si Vice President Sara Duterte. Kaya ayaw nila anything to do with Sara Duterte. At baka lalo lang mapahamak ang kanilang kandidatura at matalo pa sila kapag nagpa-endorso sila kay Sara Duterte. Sabi sa isang press conference sa Zamboanga City, sinabi ni Duterte that she won't be endorsing any local candidate in the upcoming elections. Yan. Sinabi ni Sara Duterte na hindi daw siya mag-i-endorso ng kahit na sinong lokal na kandidato sa darating na eleksyon. Although the decision wasn't really her choice. So, ang ibig sabihin, kahit na gusto niyang gawin na i-endorso yung mga politikong tatakbo o yung mga kandidatong tatakbo sa 2025 elections, wala siyang choice kundi wag silang i-endorso. Bakit? Dahil ayaw mismo ng mga kandidato. Sabi ni Duterte, for local as of the moment... Nakita niyo po, si Boss Manny. Manny po ito, pangalan pa lang, Manny, mga tambay. Ibang klase, no? Yung kanya mga statement. Pinangungunahan niya na po ang Mindanao. Totoo po ba ito, mga taga Mindanao? Na ayaw nyo na po sa kay Vice President, sa mga Duterte. At ayaw na rin po na mga politiko na i-endorse sila ng isang Duterte. Bakit? Mas proud po ba ang mga taga Mindanao na i-endorse po sila ng may issue sa droga at naanguwi? Ganun po ba mga kababayan ko sa Mindanao? Mas proud po ba ang mga kababayan natin sa Mindanao? Mismo ang sinasabi po ni Manny na parang isinusuka na ng mga taga Davao ang mga Duterte, lalo ang BP Sara. Inaayawan na. At lalo ng mga politiko. Bakit? Pinagpalit na po ba ng mga taga Mindanao ang BP Sara, ang mga Duterte, sa may issue ng droga na mag-i-endorso sa kanila, mga politiko sa Mindanao? Mas proud po ba ang mga taga Mindanao na mag-i-endorso ay may issue ng droga at korupsyon na malalaki? Ang magtataas na kamay sa iyo ay naanguwi. Ganon. Mas proud pala dyan ang mga taga Mindanao. Ibang klase ka, Manny. Manny, kinukuha mo lang ang iyong balita sa mga publiko, sa mga public statement na mga sinasabi mo, kung ano-anong papel na yan na release. Magpunta ka sa Mindanao. Pumunta ka ron. Doon ka, mag-survey ka, alamin mo na talaga sinusuka ang mga Duterte ron. Manny, ibang klase talaga kayo. Iisa ang laro nyo. Talagang lahat kayo. Itong mga vlogger na ito, may mga followers ito, malalaki na followers nito. Si Manny, si Dam Jos TV, si Abe, si Jarrett, si Sangkay. Ang lalaki ng followers, pero nakita nyo po ba sila nag-survey sa Mindanao? Bakit? Takot sila eh. Katulad dito si Manny, takot ito. Makikilala sila ron dahil lahat po kasi ng kanilang binablog ay karamihan po ay fake news. Kaya ito, baka hindi pumunta ng Mindanao ito para mag-survey. Dahil panayang atake nila, pati ang mga taga Mindanao ay sinisiraan nila. Sinisiraan nila, pati mga politiko sa Mindanao, sinisiraan nila. Sinisiraan ng isang Manny. Napakaraming politiko, lalo sa local government, sa LGU sa Mindanao. Para sabihin mo na sinusuka. Sinusuka ng mga politiko, lalo ang Vice President. Ibang klase kasi ikabit nila sa impeachment. Talagang inaayawan na mismo ng baluarte ng Mindanao ay inaayawan na ang Vice President. Ang ano ko lang po dyan, ang advice ko lang kay Manny, papuntahin mo si PBBM doon, i-endorso niya, palakasin niya yung mga Nograles. Dahil ang kalaban ng Nograles ay ang dating Pangulong Duterte. Maniniwala ako sa iyo, Manny, pag naipanalo ni Nograles at matalo ang dating Pangulong Duterte, diyan ka magsalita. Tapusin mo muna ang halalan para maniwala kami sa iyo na sinasabi mong sinusuka na ang mga Duterte sa Mindanao. Tapusin mo muna, Manny. Kasi dahil nga meron yatang kalahating milyon. Kahit po dignidad mo, kahit puro mali ang iyong binablog, walang katotohanan, pinaniniwalaan mo lang yung lakas at puwersa ng isang Duterte, sasabihin mo mahina. Ibang klase ka. Kaya nga pinababagsak yan dahil malakas. Ginagawa mo kaming tanga, Manny. Ginagawa mong bobo ang mga Pilipino.
Saka nakakita napakalakas sa politiko, pinababagsak. Kung yan ay mahinang politiko, pabagsakin pa ba yan ng Kamara? Trabahuhin pa ba yan ang institusyon ng Kamara kung mahinang politiko yan? Trabahuhin ba yan na magtatatlong taon na? Sige nga. Ginagawa mong tanga, Manny. Pangalan mo pa lang, Manny. Ibang klase ka. Ginagawa mong bobo ang mga nakikinig sa'yo. Ibang klase ka. Tatrabahuhin nyo ba yan? Sisiraan nyo ba na sisiraan niya kung mahina na yan? Kasama nyo sila Jarrett, si Abe, meron pa taga Bicol at marami pa sa Maynila na binabanatan at sinisiraan ng BP Sara kung mahinang politiko yan at isinusuka na ng Mindanao yan. Sige nga, pinagkakaisahan nyo nga yan at may budget pa na malalaki. Ayon kay Banat Bay, napakalaki ng budget kasama ang mainstream media. Talagang bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang pinalalabas para po siraan ang sinasabi ni Manny na napakahina ng politiko. Sinusuka na sa Mindanao. Ibang klase ka, Manny. Kaya pala araw-araw nyo tinatrabaho. Sinisiraan ng Vice President. Magkakatulong kayo. Di ba? Nakikita ng mga Pilipino, iisang padron, iisang kompas nyo. Yan. Kasama yata si Sangkay, si Jarrett, ayan, si Abe, si Dam Jos TV, hayam pa, si Manny, kasama pa yung nasa Bicol, mga Maynila, nahandyan pa yung grupo nila, Haider yan. Di ba? Napakarami. May abogado pa. Araw-araw din. Binabanata ng BP Sara, mga Duterte, yung abogado. Ibang klase. Dahil nga, kung may katotohanan na sinasabi ni Banat Bay, talagang tatrabahuhin pala nila. Dahil kung ikaw talaga silaw sa pera at bayad ang iyong kaluluwa, ang iyong dignidad, ang iyong pagkatao, binayaran na ng mga masasamang politiko at gamit ang pera ng taong bayan, talagang araw-araw natin maririnig ang mga ito di umano. Araw-araw natin maririnig. Iisa. Kaya araw-araw din natin silang babakbakan. Dahil unang-una, yung isang vlogger, sinabi po, tayo raw mga DDS pa ngayon ang bayaran, mga tambay. Samantalang lahat ng sinasabi natin ay PAX. Hirap na hirap nga silang sagutin ang mga issue. Kay Kati Binag pa nga lang at kay Maharlika, tameme na sila ni hindi nila ma-issue. Hindi nila mabanatan si Maharlika at hindi nila mabanatan sino? Si Kati Binag. Hirap na hirap sila. Di ba? Hirap na hirap silang pag-usapan yung mga yan, si Kati Binag, mga tambay. Tapos sasabihin mo, ang mga DDS vlogger ang gumagawa ng fake news, mahiya kayo sa balat nyo. Good luck kayo. Good luck na lang sa inyo. At yung mga taga Mindanao nating kababayan dyan, ayan, ipinagmamalaki ni Manny na mahinang-mahina na raw ang ating Vice President sa Mindanao at sinusuka na pati ng mga politiko sa Mindanao. Ayan, andyan si Manny, buhay na buhay. Mga tambay, paniwalaan nyo si Manny, mga kababayan ko sa Mindanao, paniwalaan nyo. At paniwalaan nyo rin si Sangkay. Si Sangkay, paniwalaan nyo na si BP Leni pa ang mananalo kung tumakbo raw si Vice President Sara Duterte at kung tumakbo rin daw si PBBM. Maniwalaan natin si Sangkay. Dahil po yan, hindi nagsasabi ng fake news si Sangkay. Nakita nyo po yung Talano Gold. Mukhang marami na pong nakuhang Talano Gold si Sangkay. Mukhang napartihan po siya dahil marami po yatang kinuha sa Central Bank na Talano Gold, mga katambay. Mukhang napartihan siya sa dami ng Talano Gold. At ganyan din po si Attorney Jarrett. Nakita niyo po si Attorney Jarrett. Nagbigay na po siya ng mga konklusyon. Kung ako naman kay Attorney Jarrett at nag-aaral ito na bugas siya, sumama na po kayo, mag-file na rin po kayo ng impeachment. Napakarami niyo pong alam. Pagdating po sa confidential fund, isang damukal po ang nalalaman nyo. Napakaraming binigay ni Jarrett na po pwedeng ma-impeach ang Vice President. Bakit kaya hindi niya isinama yon? Hindi siya sumama sa grupo ni Laila De Lima. Hindi siya sumama sa grupo ng Makabayang Black. Isama niya yung kanyang sinasabing mga pwedeng ground matitibay. Isama mo yan, Jarrett, nang mabilis ang impeachment ng Vice President. Napaagaling mo, ibang klase ka. Bilib na bilib sa'yo ang 500,000 yata. Bilib na bilib. At ganyan din po kay Dam TV, kay Dam Jos TV, ibang klase rin, ano? Ibang klase kay Abe.
Ibang klase kayo. Good luck na lang sa inyo, mga kababayan. At hindi rin naman natin sila titigilan, mga kababayan. Ang ginagawa nilang pang-aapi, inaapi kasi nila eh. Sinisingle out nila, lalo ang Vice President. Hindi rin natin sila tatantanan. Ang ginagawa nilang paninira sa Vice President, itatama naman natin, mga katambay. At sasabihin natin, sila ang fake news. Fake news sila. Sa lahat ng sinabi ng Vice President, ni hindi nga nila maimbestigahan. Ayaw nga nila imbestigahan ng Vice President sa Kamara. Ayaw nila ipatawag. Sa dami ng hawak na ebidensya ng Vice President, lalo sa First Lady, lalo sa Speaker, yung ginagawang pandagdag ng pera, hawak yan. Pati mga sobre na issue, yung sinasabi ni Gloria, di ba? Ni Gloria Mercado, meron din siyang hawak dyan, di ba? Pero ayaw imbestigahan ng Kamara yan. Bakit? Kasi magkakabukuhan, mga vloggers, magkakabukuhan. Yung Vice President na napakaraming hawak na anomalya ng gobyerno, banatan nyo ng banatan. Kasi sayang magagalit ang inyong mga boss kung totoo ang sinasabi ni Banat Bay, kung totoo na kayo'y mga bayaran, di umano, magagalit ang inyong boss pag hindi nyo tinutukan siraan ang Vice President. Magagalit, napakalaking pera niyan. Baka kayo hindi na swelduhan yan kung totoo man ang sinasabi ni Banat Bay. Kalahating milyon. Paano na kung nasa media? Milyonis yan. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang taxpayer. Hindi man lang napakinabangan ng taong bayan ang mga tinatax ng taong bayan. Sila lang ang nakikinabang. Wala. Mahirap pa rin tayo. Hirap pa rin tayo lalo sa mga gastusin natin, sa bilihin, napakatataas na bayarin na dumarating sa ating buwan-buwan. Pero itong mga vlogger, easy money, kalahating milyon. Easy money, kumikita pa sa YouTube, kumikita pa sa TikTok, kumikita pa sa Facebook, tapos kumikita pa sa taxpayer. Ibang klase itong mga ito. Mga gahama na rin yata. Naging sobrang gahama na ang mga vlogger yata na mga mukhang pera. Sobra. Wala na contentment. Kumikita ka na sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Di ba? Kumikita ka na. Kaya lang, talagang ganun eh. Pagka ikaw greedy, sobrang greedy, talagang wala kang contentment. Di ba? Muli po si Katambay Manong, hindi natin sila tatantanan, mga katambay. Hanggang hindi sila nagsasabi ng totoo tungkol sa Vice President, hindi rin natin sila lulubayan. Pag hindi nila nilulubayan ng Vice President at panay ang gawa nila ng issue na hindi naman nila mapatunayan, ganun din po ang gagawin natin sa kanila. Babakbakan din natin sila ng babakbakan, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng inyong maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.